po dito sa Tacloban ngayong araw, nasaksihan ko po ang unti-unting pagbangon mula sa hagupit ni Yolanda. Narito po ang aking report. Itong hotel na ito ang isa sa pinakaunang establishmento na nagbukas dito sa Tacloban City. Kitang-kita niyo naman kahit basag itong front door nila, open for business na sila. Kuya, pwede mo magtanong. GMA News po. Bakit mo kayo nagbukas? Nag-decide po yung pinsan ko, they're the one managing the hotel para makapag-extend din ng help, especially to the media people who are coming, and para maximize yung resources. Kahit magpastao ang baha sa hotel na ito noong kasagsagan ng bagyong Yolanda, isa pa rin ito sa mga unang nagbukas sa lungsod. Senyales ng unti-unting pagbalik sa normal ng kabuhayan ng Tacloban. Ang tindahan ng mga agricultural product na ito, nagbukas na rin. Inabot din ito ng lagpastaong baha pero hindi naman nasalanta ang karamihan ng kanilang mga produkto. Bakit tayo nagbukas? Para sa sarili nyo o para ano dahilan? Bakit tayo nagbukas? Para sa mga partners, para sa dito nag-iinis rin. Nagbaba na rin sila ng presyo sa mga produktong nabasa dahil sa bagyo. Anong binibili niyo po, kuya? Yung manit para pang sitaw, pang-spray ng sitaw. Palay, mga vegetable. Vegetable, Spray, mga insekto. Bakit magtatanim na kayo? para makabaon ulit. Ang hirap ng buhay, wala nang makain. May inabutan din kaming tricycle driver na bumabiyahe na. Ang biyahe ni Manong, maghatid ng mga pasahero sa terminal. Nagtaas na rin siya ng singil ng pamasahe bilang pagtugon sa presyo ng petrolyo. Ano magkano yung singil niyo bago yung normal money? Bago 7 lang, 7. 7 pesos. Minimum. 7 pesos kada. Per head, yeah. 7 pesos. Pero ngayon 50. dahil nga sa Kaya gasolina, mahal. dito po sa panulukan ng Burgos at Torres, hindi nyo po mababakas ang trahedya dahil kitang-kita nyo naman baklaran ang mga eksena, ang mga tindero-tindera, nagbukas ng kanya-kanyang pwesto at kung ano-ano ang kanilang inilalako. Silipin na po natin ang kanilang mga paninda. May tindang prutas, gulay, isda at kung ano-anong klaseng paninda. Saan mo ang galing to? Ito hindi talaga binebenta sa palengke ito pero ngayon makikita na ito rito. Aba ito mga sangkap sa pagluto. Saan ho galing ito? Saan galing ang mga paninda nyo po? Karubasa naman, karubasa. Itong mga manok na ito, binebenta nyo ho ito? Hindi na binta. Saan ho galing ito? Samar. Samar, binaharin ho sila? Hindi Pero na. nakaligtas? Oo. Diyos ko, nakaligtas sa bahay, hindi naman makakaligtas sa kaserola. Ilan sa pinakapatok sa mamimili, bigas at tuyo. Lahat ng ito, malaking patunay ng unti-unting pagbangon ng lungsod. Nakausap ko rin po kanina ang General Manager ng Leyte Metro Water District na nagsusupply po ng tubig sa Tacloban at ilang munisipalidad po rito. At ayon po kay Ginoong Nestor Villasin, 50% ng tubig po dito ay na-restore na po. Maliban na lang po sa mga nasira ng tubo at yung mga hindi po naabot ng linya ng tubig. Mike, Mel? Maraming salamat, Vicky. Dahan-dahan. Isa rin sa mga napuruan sa hagupit ng superbagyong Yolanda, ang bayan ng Hernani sa Eastern Samar. Mahigit 50 ang namatay doon. Ang mismong tinatawag na storm surge ay kuwang-kuha sa video. At narito ang pagtutok ni Cara David. Kuha ito sa bayan ng Hernani sa Eastern Samar sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. Isang malaking storm surge ang lumamon sa maliit na bayan. Si Nixon Gensis ng Plan International Philippines ang kumuha ng naturang video. Animoy tsunami daw ang kanyang nakita sa laki ng alon. Tatlumpung segundo lamang daw nagtagal ang storm surge. Pero sa isang iglap, halos binura ng dagat ang bayan ng Hernani. Parang nakakapagtaka kasi hindi na sementado ito. Supposedly may mga bahay dito. Pero tingnan mo, yung lupa niya, buhangin. Tapos may mga corals. So parang dinala yung dagat dito sa mismong Hernani.
Nang magtungo ako sa Hernani, ilang bahay na lamang ang nakita kong nakatayo. Karamihan natabunan na ng buhangin o tinangay ng dagat. Oh my God! Hanggang doon? Lahat ng mga bahay nasira. So, mula doon sa dagat, umabot hanggang doon? Opo. Ang tubig? Parang dagat yung tubig. Sa kabila ng malalaking alon na lumamon sa Hernani, himalang marami pa rin nakaligtas. Kwento sa akin ng mga taga rito, maaga kasi silang nakapag-evacuate. Sa isang eskwelahan sa taas ng burol nagtago ang mga tao. Tumigil ang hampas ng alon sa paanan ng burol, kaya buhay ang lahat ng evacuees. Mahigit 50 ang namatay sa bayan ng Hernani. Karamihan, mga pamilyang hindi pumayag mag-evacuate. Sadyang hindi mapipigilan ang puwersa ng kalikasan. Pero maaari itong malagpasan kung ating paghahandaan. Cara David, nakatutok, 24 oras. Ang mga taga-Marabot naman sa Samar, wala mang tubig at pagkain, hindi naman daw nawawalan ng pag-asa. May ginawa silang panawagan para mismo sa mga helicopter na may dalang relief goods. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, para raw masiguro na hindi mababahira ng politika ay iniipon muna raw sa may Relief Operation Center ng Bayan ng Marabot ang mga relief goods kapag dumarating ang mga ito at i-distribute lamang daw kapag natiyak na sapat ang bilang ng mga ito para sa lahat ng mga barangay dito sa bayan. Ang problema, Mel, meron daw ilang mga bayan dito sa mga ilang lugar dito sa bayan na inaabot daw ng ilang araw bago makarating ang relief goods. Mukha lang buhangin, pero bigas na nababad sa baha ang nasa sisidlang ito. Ibinilad ng mga taga-barangay Pinamitinan sa boundary ng Samar at Eastern Samar para ilaman sa kumakalam na sikmura. Lampas 1 linggo na ng hagupitin ng bagyong Yolanda ang komunidad, pero 2 beses pa lamang daw nakakatanggap ng rasyon ang mga taga rito. Lasang panis na bigas. Wala, Paano, parang mapait na? lasang kanin baboy. Sinatsaga niyo pa po. Wala na kasi. 2 kilong bigas, 2 pakete ng noodles, 2 lata ng sardinas kada pamilya. Ito na raw ang kabuuan ng relief goods na kanilang natatanggap. Pinagkasya sa linggong lumipas. Hindi dapat ubusin. Isa lang. Para may bukas, may nang makakain ng mga bata. Yung kinakain namin, buko, linalaga, yun lang. Ilang araw na pong walang supply ngayon? 4 na araw. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, walang pinipili sa pamamigay ng relief goods sa 24 na barangay ng Bayan ng Marabot. Pero tuwing kailan may darating na tulong, yun daw ang mahirap sagutin. Kung may dumating, at saka meron na ditong stock na kaya ng bigyan ang whole 24 barangay, saka kami nagdi-distribute. Sa bungad ng Barangay Santa Rita, ito ang nakapaskil. Senyales ng katatagan ng loob at tiwalang makakaahon sa pagsubok. Magpabalik-balik man ang mga dambuhalang sasakyan ng Amerika sa ibang panig ng bayan, hindi raw nila maramdaman. Tangi na lang daw nilang magagawa ay ang maghintay at umasang ang kanilang panawagan ay mapapansin ng nasa itaas. Lagyan na kami rito ng cross para paglagyan ng chopper lalapagan. Naglagyan na kami ng help pass para kay Santa Rita. Wala naman kami nakikita mga dumadaan na kaya wala. So hanggang ngayon wala pa rin. Wala pa rin. Paalis na ng Barangay Santa Rita ang aming team nang ito ang aming nasaksihan. Tuloy ang paghihintay. Baka raw sakaling ang susunod na daraang biyaya sa kanila na nakalaan. Mel, ayon sa lokal na pamahalaan ng Marabot ay nakapagpadala na raw ngayong hapon ng relief goods sa mga barangay ng Pinamitinan at sa Santa Rita. Samantala, ayon naman kay Western Samar Governor Sharian Tan, blackout pa rin daw ang buong probinsya at tanging ang Katbalogan at ang Kalbayog ang may malakas na signal ng cellphones at sa mga syudad na ito rin lang daw umaasa ang iba pang mga bahagi ng Samar para sa supplies gaya ng kuryente, tubig, groceries at maging pera mula sa bangko. Kaya't limitado at kontrolado rin daw sa ngayon ang komersyo at transactions sa mga nabanggit na lungsod. Mel?
Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Tapos din po sa pagkain at nakakasya sa pinagtagpi-tagping masisiruan ang mga nasalanta sa Eastern Samar. At dahil wala pa rin kuryente, hirap sila lalo na pagsapit ng gabi ganito. Mula sa Borongan, Eastern Samar, nakatutok si Michael Pat. Alas 9 na ng gabi. Dito, karamihan sa mga bayan-bayan sa Samar, ganito itsura. Tanging ang liwanag lamang ng aming sasakyan ang nagpapaliwanag sa mga daan. Kung kaya't agaw pansin ang kumpulan ng ito ng mga tao. Wala namang ibang mapaglilibangan dahil wala pa rin kuryente. Kakarating ba lang namin na yung maayos na pamimigay. Salamat, salamat. Aalis na sana ako sa huling hirit na ito ni Manong. Kundi lang sa pahabol na panawagan, nahilingan ko pa ng patawad. Dahil hindi pala katuwaan ang aking napuntahan, kundi isang burol. Anak po ako ni Teresa, yung Azora po. Nananawagan po ako sa non-government organization. Namatay po si nanay dahil po sa pamumulima ng Yolanda. Nanonood si Dr. Junice Milgar. Namatay po si nanay. Kailangan po ng tulong. Akalain mong kapatagan lang ang kapaligiran. Pero nang buksan namin ang aming mga lente, dito pa rin pala naninirahan ang ilang residente ng mga tahanang sinulod ng bagyo sa kinatatayuan. Pero hindi pa rin nila maiwan ang lugar. Ito yung dating bahay mo? Oo. Oo. Kasi tapos ngayon, dito ka lang sa tent. Dito pa, dahil magkano pa eh. Magdipo ng kahoy, magtatayo ng panibagong kubo. Pwede ba makituloy sa bahay mo ngayon, no? Para makita natin? Okay. Dito lang, dahan-dahan lang. Kasi yung mga nyog bumabalik. Isang tabla na may kumot, ilang bato at uling na siyang lutuan sa isang sulok, isang galong tubig, at isang plastic bag ng relief goods. Walang anumang ilaw sa gabi dahil madali raw magliab ang tarpaulin niyang bubong at pader na rin. Anong gusto mo sarang sabihin sa gobyerno? Ay, wala rin naman akong naano dyan dahil kahit anong sabihin natin, kahit manghingi tayo ng manghingi sa gobyerno, wala rin. Malaki rin ang problema ng gobyerno. Sa maraming Hindi lang naman ito eh. Di kalayuan sa paligid sa mga nagibang bahay. Meron ng sinisimulang itinatayo. Mula rin sa mga inalong materyales ng mga nawasak na kabahayan. Tulad ng bahay ni Bonifacio Bergoño. Hindi na niya hinintay ang tulong ng gobyerno o ninuman. Dahil anya, responsibilidad niya ang kanyang pamilya. Isa nagluluto. Sa labas. Sa labas. Sana siya. Wala pa. Wala pa, hindi pa nakakagawa si Mister. Pero magaling ang Mister mo, saludo ako sa kanya ha. Ang tuloy ng ginawa, ilang araw lang ginawa mo ito? Tatlong araw? Oo. Karpenta, ano bang trabaho mo? Pag sa bukid, Hindi ka karpentero? hindi. Ay, natutunan mo lang bigla. Oo. Ikaw, may takot ka na rin sa mga alon. Baka kahit umuulan. Takot na rin ako sa ulan. Oo. Ilang minuto lang sa aming pag-uusap, ang mga ngiti ay sinakluban ng pangamba nang bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Isang bahagi pa lamang ng kanilang bahay ang may pader. Kaya't sa isang sulok, lahat sila nagkumpulan. Ang bubungan, pasimple kong sinilip, tumatagas na ang ulan sa mga butas at punit. At bawat patak, masakit isipin. Pero nakakaantig na ng puso ang kanilang kalagayan. Dudurugin ka kung makikita mo pa ang kanilang pinagdadaanan. Michael Padre, ito, 24.